Excited na ba kayo marinig si Pastor? Excited na ba kayo marinig si Pastor? Tawagin po natin ang representative, tagapagsalita po ng ating kandidato, Senator Pastor Apollo C. Quiboloy, Attorney Israelito Torion. A'udzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi sa ating tanan. Tatak pa ba tayo? Suportahan ba natin si Pastor? Mga kaibigan, ako po si Attorney Israelito Bobet Torion. Ako po ang official spokesperson ng ating pinakamamahal na Senator Apollo Quiboloy. Bakit natin piliin si Pastor? Si Pastor ay anak po ng mahihirap. Galing po siya sa kahirapan. Kaya naiintindihan po niya ang kahirapan. Natao siya doon sa kung saan ang bukid na tinatawag na Tamayong Kalinan, Davao City. Ang kanyang mga magulang ay mga Pampanggenyo. Kaya yung mga Pampanggenyo, nire-request namin kayo na suportahan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Galing siya sa kahirapan, kaya nga po, maski bigas at pagkain noong bata pa siya, ay mahirap po. Nag-aral siya doon sa parang Maguindanao, kaya yung mga kaibigan natin, salam, na mga Muslim, suportahan natin si Pastor. Naging scholar po siya sa Bible School at siya po ay itinataguyod ang kanyang sarili hanggang nagtapos po ng theology. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Quiboloy. At dahil po sa kanyang mga gawaing mabuti noong 1985, itinayo niya ngayon ang Kingdom of Jesus Christ. Mula sa 15 lamang na miyembro, tingnan niyo po kung gaano na kadami ngayon ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Present po ito sa buong mundo at ngayon po ay isa sa pinakarespetado na religious organization sa buong mundo po. Galing po ito sa kahirapan, but right now, it is one of the most improved religious organization in the country and in the world today. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ang nagtayo ng Jose Maria College na isa na pong sikat na eskwelahan dito sa ating mahal na bansa. Kaya nga kami, we are trying our best now to raise money. Bakit po? Kasi ang JMC College Law School po, naging qualifier. Isa po sa 6 na colleges and universities na nag-champion sa Asia Pacific at ipadala po kami sa Oxford University sa England. Bakit po nangyari yan? Nangyari yan dahil sa inspirasyon na binigay ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa amin. Ang problema lamang namin, kasi lahat po ng mga bank deposits po ng mga korporasyon ni Pastor at saka pati na nga po sa akin ay freeze po, sinara po. Ganyan po ang aming situation ngayon. Pero alam namin na kaya namin yan sa panalangin lamang ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Siya po ang nagtayo ng
Pasug. Tinayo niya ang Keepers Club International. Tinayo niya ang Children's Joy Foundation. At iba-iba pang organisasyon na nandito sa Pilipinas at mag-iba sa ibang bansa. Yan po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Meron siyang kaibigan. Hindi lamang kaibigan, kundi para na niyang kapatid. Tinulungan niya noong eleksyon at naging presidente ang ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Dahil po sa kanyang suporta ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte at sa kanyang anak, ang ating Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte. Alam na po ninyo kung anong nangyari sa KOJC at sa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ginawa siyang poster boy ng political harassment of the present administration. Binuhay ang patay na kaso at ngayon siya po ay nakakulong at nagkasakit pa, pero sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon po ay recovering na si Pastor. Pero may sakit pa rin siya dahil po ginawa siyang example ng administrasyon na ito para matakot ang mga kababayan natin na suwayin ang present administration ngayon. Tanong, papayag ba kayo niyan? Kaya nga, from the bottom of our hearts, kailangan natin bigyan ng nakakabinging suporta si Pastor Apollo C. Kibuloy. At ang pagsuporta sa kanya has become more compelling in the light of the developments, political developments in our country today. Why? Because of the ongoing impeachment complaint that has been filed against our beloved Vice President Sara Duterte, it has become incumbent upon us to give a deafening support not only to Pastor Apollo C. Kibuloy, pero lahat na ng mga iniindorsong kandidato ng ating mahal na Presidente, Sir Rodrigo Duterte. Pwede ba yan? Suportahan natin si Pastor Apollo C. Kibuloy, pero suportahan din natin si Senator J.V. Hinlo. Suportahan din natin si Kuya Ipe Salvador. Pwede ba yan? Suportahan din natin ang magiting matalino na abogado si Attorney Raul Lambino. Suportahan din natin ang ating pinakamamahal na matapang na general. Sino yan? Si Senator Bato de la Rosa. Suportahan din natin ang gwapo, matalinong abogado. Sino yan? Si Senator Jimmy Bundok. Suportahan din natin ang mga kandidato pang iba. Kundi, sino yun? Yung ating Mr. Malasakit, Senator Bongo. Suportahan din natin yung mahal ni Presidente Duterte. Sino yun? Ang suportado po ng mga katutubo natin, si Senator Kapuyan. At suportahan din natin yung mga party list na nandito po at nagsalita ngayong hapon at ngayong gabi. Pwede ba yun? Bakit po kailangan natin silang suportahan? Suportahan natin sila because just in case yung impeachment complaint po ay ipapatuloy sa next na Senado, kailangan natin ang kanilang suporta para hindi makuha yung required
Senado. Kaya kailangan tayo, vote straight tayo ngayon na eleksyon. Pero ang tanong, attorney, bakit namin suportahan si Pastor? Ano ba mga panukala niya na isusuporta niya para sa ating mga taong bayan? Isasabi po ni Pastor yan, pero ito po ang mga importante. Una, magtalaga siya ng batas, ang tawag Comprehensive Social Protection Bill. Meron ng batas ngayon, Republic Act 11310 or Social Pension and Indigent Senior Citizens Act. Pero po ang batas na ito, ang objective po nito is to rationalize ayuda system. Yung ayuda ngayon kasi, wala pang klarong batas yan. Kaya kung sinong bibigyan ng mga ayuda, yung mga lakas sa kapitan, lakas ng congressman, lakas ng mayor, di ba po? Ginagawa po ang ayuda ngayon as a political tool of the present administration, not only to influence voters, but to coerce voters to support their candidates. Di ba tama po? Kailangan po dito sa panukalang batas ni Pastor, i-rationalize ito. Kailangan ng parameters dito na nakasaad na sa batas kung sino ba talaga ang poorest of the poor. Kasi itong mga poorest of the poor ang kailangan talaga ng ayuda ng ating gobyerno. Di ba tama po? Walain dapat yung mga palakasan sa politiko para po yung mga poorest of the poor talaga ang maaayudahan. Ang gusto nga ni Pastor, pag ma-identify ito, dapat may publication requirement din. Pwede makuha ang listahan. Hindi naman ipapublish kasi nakakahiya yon. Kung gusto mo makakuha ng listahan, pwede available yun. Bakit? Kay para meron ding remedy. Yung driver ng kapitan, yung kanyang kabit na naging ayuda na, o yung kanyang mga girlfriends, pwede rin questionin doon sa korte para magkaroon ng summary hearing. At kung ma-prove na wala siyang karapatan, pwede siyang tanggalin at palitan. Di ba maganda po? Gusto rin niya na merong regular assessment ng mga beneficiaries. At saka gusto niya holistic ito. Merong healthcare at meron ding housing. Yun ang gusto ni Pastor. Gusto rin niya magkaroon ng trabaho ang ating mga walang mga trabaho. Yun ang gusto ni Pastor. Katulad po sa Kingdom of Jesus Christ, lahat po, halos lahat, ay may trabaho kung full-time ministry worker ka. Di ba tama po? So, dito po sa batas na ito, sa iyang ikukumpuni, kung siya ay iyong pipiliin na maging senador, siya po ay sisiguraduhin na nandun sa batas ang paggawa ng trabaho at bigyan ng tax incentives po ang mga korporasyon na gagawa po nito doon sa mga kabukiran at maging dito po sa syudad. Ang mangyayari nito, marami pong magkakatrabaho. Gusto rin niya ni Pastor na mayroong microfinance support bill para yung gustong magnegosyo, meron po silang kapital para ito inegosyo. At kung may negosyo yung tao, pwede na silang makapagbibigay ng trabaho. Ano ba? Gusto rin ni Pastor na yung OFW, Overseas Filipino Workers, ay suportahan. Paano? Kung pupunta kayo sa Hong Kong, pupunta kayo sa Saudi Arabia, meron pong mga police attaché, meron pong diplomatic attaché, pero kulang
susuportahan. Si Pastor po ang magiging main warrior sa corruption. Kaya makikreate siya ng Truth Commission po. Ito pong Truth Commission ay maging isang organisasyon na kasama sa ombudsman para sila po ang mag-iimbestiga sa mga kurakot sa gobyerno. Gusto ba natin yan? Kaya ngayong gabi, ating pakikinggan ang ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Pakinggan natin siya at ating suportahan. Purihin ang dakilang ama, ang kapatid, mga sons and daughters sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako ay nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, San Fernando, Pampanga, Barangay Columbus Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon. At sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Liloan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincang, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Dipolog City, Barangay Santo Niño Gym, Coronel City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cogon Gym, Digos City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Pilipina Gym, Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na paglulunsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Marahil maraming nagtatanong sa inyo bakit pumantong tayo sa ganitong panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang ama. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ako'y naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na merong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula, ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam, ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mahakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng aking paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyong yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging ebanghelista ko.
sa mga panahong yon sa aking denominasyon. Hanggang humantong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinuha ako ng dakilang ama. Nagkaroon ng problema at to make the story short, humantong nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod, labag sa aking kalooban yon. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban nung nalaman kong siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawa ng dakilang ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yon ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang iyon na anumang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinag ang aking pangakong ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban. Ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao. Wala na akong leader na tao. Kundi ang naging leader ko ay ang dakilang ama, ang ating Panginoong Hesukristo. At nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, ipinamahala sa akin ng dakilang ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niyang gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at kahatulan sa buong sanlibutan. Na pinadala niya ako at ang mensahe ko nga nakita niyo from A to Z of salvation ay napasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang taong sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang kapagsubukan na ilalatag sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na yon. Nung tayo'y naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isinay itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain ng dakilang amang ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging matured. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon nating gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya nang nakita ng ama yan, kala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintayin ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yon, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na merong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon na naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, nagpasimula ito sa Hawaii noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Nakita ko ang aking sarili
sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagbulay-bulay ko na sinabi ng Ama sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isa ng matibay na institusyon, isa ng matibay na kaharian ng Diyos na hindi na matitinag magpakailanman. Tuparan ng kanyang sinabing, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan na ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan noong June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayo sa bansang kaharian ang nakatupad sa kanyang mga utos na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon, kaya naging matagumpay ang Third Testament at pagkatuparan nito ay walang iba kundi ang hinirang na anak. Nakita ng Ama yun, na sa ating mga buhay ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, na hindi natin inaasahan magkakaganito, at ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako ay naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilangguan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganon din. Nakita ko ang aking sarili, nandito ako sa piitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa espiritual na dako, ito ay blessings in disguise. Kaya pala ko'y pinunta rito, wala akong ibang magagawa, kundi pinaisip ng Ama sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam ninyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nang nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan sa secular na sanlibutan na puro naman kaguluhan. Kaya ako ay binigyang direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalain dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian sa pamamahala upang ang bansang magulo ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kabanalan at magkaroon ng direksyon at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nandiyan na. Binigyan tayo ng financial na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak
na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng hustisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng sekular na sanlibutan. Katuparan din ito ng sinabi niyang iiwan niya ang kanyang tupang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ko po ang bansang Pilipinas ay parang makakawan ng tupa na wala pong shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong secular na outside of the kingdom na walang iba kundi ang secular na bansa nating Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-uusapan magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development, at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya't ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang namang sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan, upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng Gen 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw pumunta rito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong mundong ito ng politika. Kaya pag tayo ay nakahawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas. Na maang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung sagaling ako'y pagkalooban ng Ama na makapangyarihan. Sa direksyon niya sa akin na tayo ay mailulok at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita naman nila kung ano ang ginawa natin sa KOJC ay ganun din na nagmumula sa kaban ng bayan kung sakaling tayo ay pagpapalayang makaluklok para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. Upang ang mga tao naman dito ay makakita na meron talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit nakita ko na kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, coastal, malinis,
nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandirito ngayon tulad ng ministry ng Hinirang na Anak. Alam ninyo, ang threefold ministry ng Hinirang na Anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Ehipto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Ehipto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilang. Biro ninyo ang problemang yon na mula sa karangyaan, nakita niya nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamiting tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalab na tanim na hindi naman nasusunog at kanya nilapitan ito at narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo yung panyapak sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Ehipto na magulo, na sekular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako'y pababalikin sa secular na sanlibutan. At ako ay gagamitin niya ang leadership ng Hinirang na Anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko. Upang namang makatikim sila o makaranas ng pagpapalang atin ng dinanas sa ating bansang kaharian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission na ito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong planong mo ako. Hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag ninyo akong tawaging politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito, pakikita ko ang leadership ko sa bansang ito na mayroong isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman at ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko, ako ay isang leader. Na pagka namulat ang mata ng Pilipino at ako ay binoto sapagkat daraan tayo sa voting process, election process. Kasi kung ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao, kaagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao
para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na naranasan lang sa loob ng bansang kaharian. Nga ako'y pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipamudmud ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division, at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay nailuklok na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sakatuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Nagpapasalamat ako na ngayon ang bagong mission na pinagkaloob sa akin habang ako ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw mayroong isang tulad ni Moises na ipinadalang muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga nang-aalipin sa kanila sa karukhaan, sa panlilinlang, sa kawalang direksyon, at walang kasagana. Tingnan ninyo, napakalit ang bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karukhaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema, puro mga milyonaryo yan. Ang CDE, yan po ang 87% na puro nandyan ang problema ng karukhaan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsang leader tulad ng ating Pangulong Duterte, ngunit 6 na taon, pagkatapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera, pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-kotse. Nagkakabit-kabit na ang ating mga isla. Meron tayong bullet train papuntang Luzon, Mindanao, back and forth. Napakaganda ng perang pinuntahan ng Department of Health sapagkat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang ospital. Napakaganda ng perang pinuntahan ng edukasyon sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon at may quality pa at may pagkain pa ang ating mga anak. Kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka na lang sa paaralan. Meron ka na dong agahan, meron ka pang hapunan. Yun sanang pupuntahan ng maraming perang naluluspay. Ngunit anong naririnig natin? Pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao, tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero corruption, zero waste, at zero pagnanakaw ng pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget, sa anumang pera ng bayan. Ako ay nananalangin na magkakaroon tayo ng presidente na tulad ni Inday Sara, ang ating vice-presidente, na magkakaroon ng tulad ng ating mga panaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. Kung ako naman ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang mga bagay na inyong hinahangad. Hindi na kayo pupunta ng Singapore, Amerika, at iba pang maunlad na bansa, sasabihin ninyong ganito sana ang aming bansa. At ang aking pong misyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabahong hinahanap nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang sweldo hindi ito mas doble kaysa kanilang pag-abroad. Yan po ang aking pangarap. At ang pangarap na yan
ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Huwag kayong malito na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil yung lahat nandyan, pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala ng pagpapala, kasaganaan, katatagan, kahusayan sa isang matatag at mapayapang Pilipinas. Kaya sa proclamation rally na ito, idalangin natin na itong nasa puso ko at isip ko ay kapagtagumpayan ng Ama na ako ay may buklok sa kapangyarihan yan na magagawa ko ang gusto kong gawin na meron po akong plataforma bilang senador o kaya presidente. Panaginip at pangarap. So, muli na nga mga kapatid, salamat din sa lahat ng mga kapatiran at mga American workers na ngayon ay nagala sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga leaders, coordinators, ministers, at di lang dito sa Pilipinas kundi sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng Purple Army na gagala sa buong Pilipinas sa pangpakilala ang leadership ng inyong hinirang na anak, ang inyong pastor. At ako'y nagpapasalamat na doon po sa Amerika, sa New York, sa Times Square, nandoon ang ating advertisement. Sa buong Amerika ay malawakan din po ang kanilang pag house to house sa lahat ng mga Pilipinong pwedeng bumoto at di lang sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipinong pwedeng bumoto at active po tayong lahat. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga survey na ganito't ganon. Huwag po, sapagkat yan ay mind conditioning lamang. Kita ninyo sa mga survey na ginagawa natin, na tunay na survey na walang bayad. Panalo po tayo. At ang Diyos ang mayakda nito at nananalangin tayo na kahit nadayain tayo nang dahil sa tayo ay napakalakas para sa kampanyang ito, ay hindi na po kayang dayain tayo sapagkat may kalooban ng Diyos. Yan ang kaibahan ng may kalooban ng Diyos. So para po sa inyong lahat mga kababayan at mga anak ng Diyos sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, hindi ko lang iniisip na ito isang secular political na misyon. Ito ay isang spiritual na misyon para sa akin. Dadalhin yan sa secular na sanlibutan para kung ano ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng leadership ko sa KOJC, ganon din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Exhibit A po ang KOJC. Mapayapa, maunlad, may kasaganaan, merong katahimikan, at merong direksyon, at merong pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang nawala sa atin, ng pagmamahalan. Puro hate ang ipinunla sa atin ng espiritong masama. Kaya hindi po natin tatantanan ang espiritong nagdadala ng pagkapuot, hatred. Yang mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Ang dala ko po sa Pilipino, love one another. At yan ang ating pong ipakikita sa pamamagitan ng ating leadership. Kaya tumalangin tayo na kasihan ng Ama, pagpalain, pangunahan ng daanan, hinirang anak para sa bagong misyon ko sa bansang Pilipinas. Parihin ang dahilang Ama para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ang pagpapala ng kapilangan ng ating Panginoon sa Kristo, mapa sa ating lahat. Mabuhay po tayo sa ating pagyaon at sa ating pasimula ng opisyal, ang pagpapasimula ng campaign period. Kayo ay gagamit
hindi ako personal na makapunta sa mga lugar, ay kayo na ang magiging representante ko para makilala nila ang leadership ng Hilirang Nana para sa pagtakbo natin sa Senado. Purihin ang dakilang Ama, binabalik kong lahat ng kapangyarihan, kalwalakihan sa kanyang mapagpala at dakilang pangalan. Amen. Mabuhay si Pastor Apollo C. Kibuloy! Mabuhay ang Duterte PDP Laban Team! Bumalik po ako dito kasi may hindi pala ako na-mention ng mga dalawang magigiting na abogado na kailangan nating suportahan. Suportahan natin si Congressman Dante Marcoleta. Isang matapang na abogado, magaling na abogado, at kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Suportahan si Congressman Dante Marcoleta. Suportahan din natin si Atty. Vic Rodriguez. Kaya siya ay makatulong natin sa Senado. Ang request po ni Pastor, vote straight tayo, PDP laban. At kailangan natin silang iluklok sa Senado ngayong eleksyon. Maraming salamat po! Isa pang nakabibiging sigaw! Iparinig natin ang gumagundang na sigaw! Ipakita natin ang buong suporta sa ating kandidato! Grabe ang mensahe ni Pastor Apollo C. Kibuloy.